habi lang ako nung nagsimula ko. Nagkaroon ako ng puhunan. Ang puhunan ko noon, 500 pesos. Binili ko ng sinulid. Mag-isa lang ako noon kasi mga anak ko maliliit pa sila. Ito po yung una kong natutunan sa magulang ko po, yung paghahabi. Ako po yung naghahabi noong 6 years old pa po, mga elementary hanggang ngayon po. Noon po, parang kubo lang po yung bahay namin po. Lumalaki na po yung negosyo ni nanay. Parang nagpatayo na pong bahay na semento na po. Si Nanay Nelia po ay siya po yung lola ko po. Nung bata po ako, nakikita ko po siya na naghahabi at pinapanood ko po siya at na-amaze po ako sa kanya na ang paghahabi ay mahalaga pala. Mahalaga po sa amin para matutunan ito, para maipasa-pasa po sa aming mga generasyon po. Napakahalaga po ng pag-aabil dito po sa Abra, dito po sa amin. Kasi po, matagal na po siyang tradisyon, tsaka nung unang panahon pa po talaga nag-umpisa, tsaka kabuhayan na po namin ito at malaki po ang naitutulong sa amin, lalo na dito po sa lugar namin, medyo liblib. Biyanan ko, tinuruan ako ng binakol, cantarines. Yung binakol ang talagang tradisyonal sa amin. May kuskusikos, may triangle, may square, may bilog. Yun ang talagang design ng binakol. Ang cantarines naman may checkered, stripe. Ang sabi nila, yung binakol talagang mahirap. Inaral ko talaga siya. Tsaka nagustuhan ko rin kahit mahirap. Siyempre, nag-enjoy din naman ako. Once na gusto mo kasi yung ginagawa mo, gusto mong matuto, wala namang mahirap. Ako na mong mga bitak kami ha. Tama pagkatanem do. Ato na matabuto. Nung bata pa po kami, wala po kaming alam sa bentahan na yan. Basta't nakatanim lang po dyan, yun lang po, gamit lang namin sa pagkain. Wala kaming kaalam-alam sa bentahan. Itong nagdaang taon, siguro 1988, nag-umpisa na kaming natutong magbenta ng luya hanggang sa ngayong kasalukuyan. Kung kaya, dinadala po namin sa baba. Kaya lang po, kung wala ka pong permis na sasakyan, ang mangyayari po dyan, hindi mo po maibaba sa kabayanan. Pasan-pasang lang namin, wala kaming motor. Lalagay mo sa ulo mo, tapos buhat-buhat mo hanggang bayan, wala kang masasakyan. Yun nga po, sobrang pagod. Kahit sobrang pagod, pag naibenta mo naman, nakaalis din yung pagod mo. Kasi nakikita mo na yung pagod mo yan, nakabenta ka na. Dapat po yan ng buwan ng Abril o April, malinis na po yung aming taniman. Para po pagdating po ng buwan ng Mayo at babagsak na po yung ulan, naka-ready na po kami para sa taniman. Maglilinis muna po kami ng mga damo, tapos bubungkalin po namin yan hanggat matanggal yung mga damo, tapos doon pa lang po kami magtatanim. Hindi po namin dinidiligan. Basta't kung basa yung lupa, yun po, talagang tataba po yung luya. Sa loob ng isang taon, minsan ka lang po magtanim ng luya. Dahil 6 na buwan mo po yan hihintayin bago ka po makaani ng tanim mo. Kung kaya't, ang pagtatanim po ng luya, inaalagaan po yan. Parang ibigay mo po talaga yung kumbaga sa anak, aalagaan mo po talaga para kikita ka.
Malasa po yung luya naming native kaysa doon sa luyang malalaki. O kaya dalawa po yung pangalan nila, yung langkwas at saka sinasabi nilang native po luya. Kaya kung pumasabing special, talagang malasa po siya kumpara doon sa hindi special. Kasi po sa amin, mano-mano po kasi yung pagtatanim namin ng luya. Kaya masasabi ko, mas gusto namin yung luya namin kasi walang gaanong chemical. Tulad nga po yung laging kasabihan na small bacterial. Ang natutunan ko po sa buhay, doon sa pagtatanim ng luya, alagaan mo talaga. Hindi yung pag tinanim mo dyan, parang wala ka nang pakialam, iiwanan mo. Dapat, hindi lang pala, kakausapin mo yung tanim mo. Dahil nakikita mo ako, pagod ako, sana ibigay mo rin naman yung tamang best mo. Dahil binibigay ko yung best ko bilang tagapag-alaga sa'yo. Lalo na po sa tinanim ko, nakita ko po yung pananim namin luya, ang lalaki. Ano man pong bagay na gawin mo, dapat maging masaya ka. Siguro isa sa mga bagay na tinuro ni Auntie Nelia kaya patuloy na lumalaki yung negosyo ay yung magtrabaho ng nasa puso. Hindi lang yung trabaho lang para magkapera, pero yung pagmamahal sa trabaho. Nung nag-trade fair ako sa mall, doon niya ako nakilala at bumili siya ng maramihan. Hanggang ngayon, siya pa rin ang kumukuha sa akin. Malaking tulong po sa amin yung kating ko, lalo na po. Bumibili sa amin ng mga inabel. Ang abol ay nagpapasaya sa kanya. Ito po ay pamana ng kanyang mga magulang noon. So, masaya po siya na ginagawa ito araw-araw. Pag meron pong mga order na dumarating, syempre masaya kami kasi ibig sabihin, nagustuhan nila yung gawa namin. Pinagkatiwalaan kami. Kasama ko yung mga apo ko, mga anak ko. 10 na kami maghabi ngayon. Talagang masayang-masaya na ginamit na sa kating ko yung hobby namin. Kaya po namin nakilala ang kating ko. May isa pong kaibigan na umakyat dito sa aming community. Tinanong kami kung nagbebenta po kami ng luya. Hanggang sa sinabihan po kami kung okay lang po sa amin na magbenta po kami sa kanila kesa dalhin namin sa baba na sila naman po yung aakyat dito sa aming community. Malaki pong naitulong sa amin, lalo na po sa mga kapwa ko katutubo. Imbis na nga po bababa sila na po yung pinupuntahan ng mamimili. Kahit na po sakripisyo, yun pala, marami palang benepisyo magagawa ang luya para sa atin at sa mga ibang tao. Kahit mahirap, andyan pa rin pala na nakikita mo yung pagod mo, maraming nagagawa ang produkto mo. Mahirap na mahirap pero masaya ka pag nakikita mo pala yung tanim mo. Sa panahon na ganito, bigla na lang po ako masaya. Siyempre, merong kaibigan na hindi pala ako iniiwan. Hindi lang po pamamagitan ko, tinutulungan at hindi, sabi ko sa mga kapwa ko katutubo, ang ginagawa kong ito ay hindi para lang sa akin. Kung hindi ginagawa ko ito, para sa kapwa ko katutubo. Kasi ang purpose ko po dito, target ko, habang bata ka pa, aanhin mo ang buhay na ito, ang lakas na ito, kung hindi mo na ipamudbud sa kapwa mo. Dahil ang target ko ay makatulong sa kanila. At lalo pang pagyamanin ang aming lupa upang ang produktong ito, marami pa kaming magagawa. Naamoy ko luya. Gusto kong madagdagan pa ang pagtatanim ko. Ang gagawin ko po, mas dadamihin ko hindi lang ko konti, kundi ekta-ektarya na rin po ang itatanim po namin ng luya. Nagpapasalamat kami sa kating ko. Sila po ang
lakas loob. Panawagan ko po sa grupong Katingkok. Lalo pa po ninyo kaming puntahan para po ang mga katutubo kong mga kapatid ay lalo magsipag at nakita naman nila ang ginawa ninyo ay nakatulong ng sobra-sobra. Bilang isang babae, mas lumakas yung confidence ko sa sarili ko na may kaya pala akong gawin aside sa pagiging nanay. Ang lupa ay buhay, di po ba? Ano mang yung nakikita namin dito sa paligid namin, pwede po pala namin pagkakitaan. Nag-aral ka man, hindi ka nag-aral, basta't magagawa mo yan, kaya mo yan, itayo po ang patawat ng katutubong Aita. Kulot ka man, unat ka man, dahil ang nananagaytay na dugo ay pula, kahit kami itim, puti kayo, kapatid namin po kayo.